OKC Thunder iniligtas ang Warriors sa pang-6 na pwesto. Hindi kinaya ni Leonard si SGA at Wiggins at Butler parehong malaking laban sa kanila ang paparating. Good news ang balita ngayon kay Curry. Kailangan talaga manalo ang Warriors sa Heat. Si Shai Gilgeous-Alexander ay umiskor ng 26 na puntos at si Aaron Wiggins ay nagdagdag ng 19 habang napa-extend ng Oklahoma City Thunder ang kanilang winning streak sa 6 na laro matapos makuha ang 103-101 na panalo laban sa Los Angeles Clippers nitong Lunes sa Inglewood, California. Si Isaiah Hartenstein ay may 14 na puntos at 10 rebounds habang si Alex Caruso ay nagdagdag din ng 14 na puntos para sa Thunder na naklinch na ang top seed sa NBA Western Conference noong nakaraang linggo. Magtutungo ang Oklahoma City sa Sacramento sa Miyerkules bago bumalik sa kanilang home court para sa 6 sa kanilang susunod na 7 laro bilang paghahanda sa paparating na NBA playoffs. Hindi kinaya ni Kawhi Leonard na nagtala ng 25 puntos at 10 rebounds habang si James Harden ay may 17 puntos para maipanalo ang laro sa Clippers na naputol ang kanilang 5 laro na winning streak. Si Ivica Zubac ay may 15 puntos at 11 rebound para sa Clippers na nasira rin ang kanilang 8 laro na home winning streak. Nabigo ang Los Angeles na makahabol sa Golden State Warriors para sa ika-6 na pwesto sa Western Conference. Bagay na nailigtas ng OKC ang Warriors sa pagkakataon na ito. Leading sana ang Clippers 81-77 pagpasok sa ika-4 na quarter bago makuha ang 91-90 lead sa pamamagitan ng 2 free throws ni Amir Coffey sa natitirang 7 minuto. Matapos magpalitan ng puntos sina Gilgeous-Alexander at Leonard, nanatiling leading ang Clippers hanggang maitabla ng Thunder ang laro 97-97 sa isang free throw ni Cason Wallace may 2:32 minutes remaining. Nakuha ng Oklahoma City ang 100-99 lead. Matapos ang isang 3-pointer ni Caruso sa natitirang 1 minute and 54 seconds remaining. Leading pa rin ang Thunder 101-100. Nang magkaroon ng maraming pagkakataon ng Clippers na makuha ang kalamangan sa huling 22 segundo. Ngunit sumablay si Norman Powell sa kanyang 3-point attempt at hindi rin pumasok ang contested 21-footer from Leonard. Pinalawig ni Gilgeous-Alexander ang kalamangan sa 3 puntos laban sa kanyang former team matapos maipasok ang 2 free throws. May 3 segundo na lang natitira. Nakuha ng Clippers ang bola ngunit sinadyang i-foul si Leonard. Sinubukan niyang mintisin ang pangalawang free throw para sa isang putback ngunit nabigo silang maka-score sa buzzer. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa panalong ito ng Thunder? Sa ibang balita naman, si Jimmy Butler ay nakatakdang bumalik sa Miami sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang kanyang dramatikong paghihiwalay sa koponan. Gayunpaman, ayon kay Omyang Misuk ng ESPN, hindi niya nais na gawing malaking issue ang kanyang pagbabalik para sa kanya man o sa kanyang bagong koponan. Si Butler, na madalas nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa mga opisyal ng Heat bago siya na-trade sa Warriors noong Pebrero, ay sinabi na tinitingnan lang niya ito bilang isa pang laro. Naranasan na rin niya ito ng maraming beses matapos niyang iwanan ng Bulls, Timberwolves at Sixers. Yeah, na-trade ako mula ron, yada. Yeah, hindi ito nagtapos sa paraang gusto ng mga tao, yada. Pero matagal na iyon, hindi ko na iniisip iyon. Wala akong pakialam sa kahit ano maliban sa direksyon ng team na ito, ani Butler matapos ang pagkatalo ng Warriors sa Atlanta nitong linggo. Mahigit 6 na linggo na ang nakalipas mula nang subukan ng Heat na humanap ng paraan para makawala sa hindi na gumaganang sitwasyon kasama si Butler. Nasuspinde siya ng 3 beses ngayong season. Ang pinakahuli ay indefinite suspension habang hinahanap ng Miami ang tamang team na maaaring kumuha sa kanya. Gustong lumipat ni Butler sa Phoenix ngunit hindi nakahanap ng paraan ang Miami para isagawa ang trade nang hindi kukunin si Bradley Beal kapalit. Ang Warriors ay naging isang huling option matapos mabigo ang kanilang pagtatangka na makuha si Kevin Durant mula sa Suns. Mula nang makumpleto ang trade, nagkaroon ng magkaibang landas ang dalawang team. Umangat sa ika-6 na pwesto sa Western Conference ang Golden State, may record na 16-4 mula nang dumating si Butler. Samantala, ang Miami na kasalukuyang nagmula sa 10 magkasunod na losing streak ay may record na 5-17 at bumagsak sa ika-10 pwesto sa Eastern Conference. Malamang na makakatanggap si Butler ng halo-halong reaksyon mula sa maingay na crowd sa Kaseya Center.
Bagamat maaring may mga fans na sinisisi siya sa pagbagsak ng season na ito, marami pa rin ang nagpapahalaga sa kanya dahil sa pagtulong niya sa Heat na makapasok sa NBA Finals ng 2 beses sa loob ng kanyang 5 taon at kalahating pananatili sa team. Hindi naman talaga, wala namang epekto sa akin, sagot ni Butler nang tanungin kung may iniisip siyang reaksyon mula sa fans. Miyembro ako ng Golden State Warriors. Mahal ko ang fanbase na iyon. Nagpakita sila sa akin ng maraming pagmamahal noong nandyan ako. Pero nandito ako para manalo ngayon. Kalaban nila ako ngayon. Dagdag pa niya, okay lang naman ang Heat noong nandyan ako. May mga cool na run din kami. Pero hindi namin naabot ang goal namin na manalo ng championship. Ang laro sa Miyerkules ay magsisilbing reunion din para kina Andrew Wiggins at Kyle Anderson na napunta sa Miami bilang bahagi ng 5-team trade. 5 taon na natili si Wiggins sa Golden State at naging mahalagang bahagi ng 2022 championship run for Warriors. Si Anderson naman ay nasa kanyang unang season pa lang sa Warriors matapos matrade papunta ron noong Hulyo. We got Jimmy over here. I know this is a big game for him, ani ni Draymond Green. They got Wiggs over there. Alam kong malaking laro rin ito para sa kanya. Gusto naming manalo para kay Jimmy, gusto rin nilang manalo para kay Wiggs. Kailangan naming maging handa. Samantalang hindi magtatagal ang pagkawala ni Steph Curry para sa Warriors. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, si Curry ay sasama sa Warriors sa Miami. Ngunit ang kanyang paglalaro sa laban kontra Heat sa Miyerkules ay depende sa magiging tugon ng kanyang katawan sa treatment para sa kanyang pelvic bruise sa loob ng susunod na 2 araw. Lumabas si Curry sa panalo ng Warriors laban sa Toronto Raptors 117-114 noong Sabado matapos magtamo ng pelvic contusion sa ikatlong quarter. Isinagawa ang isang MRI noong Biyernes at natuklasan na wala namang structural damage sa kanyang injury. Ipinahayag ng Warriors na muling susuriin ang kondisyon ni Curry sa araw na ito. Mukhang may pag-asa na makakabalik siya sa laban sa Heat lalo na matapos makitang nahirapan ang Warriors sa kanilang 124-115 na pagkatalo sa Atlanta Hawks nung linggo nang wala ang 2 beses na NBA MVP. Kasalukuyang nasa kalagitnaan ng isang mahalagang 6 na larong road trip ang Golden State habang mahigpit nilang hinahawakan ang ika-6 na pwesto sa Western Conference sa isang dikdikang labanan para sa playoffs. Sa kabila ng pagkawala ni Curry sa ilang laro ngayon, 2024-25 NBA season, nagawa ng Warriors na manatiling kompetitibo, may record na 7-4 sa mga larong hindi siya nakapaglaro. Gayunpaman, malinaw na napakahalaga ni Curry sa pagnanais ng Warriors na maiwasan ang NBA Play-In Tournament. Dahil maliit lang ang puwang para sa pagkakamali, gagawin ng Golden State ang lahat ng makakaya upang maibalik ang kanilang franchise cornerstone sa court sa lalong madaling panahon. Anong masasabi nyo sa paparating na laban mga kaibigan para kay Butler at Wiggins? At makakalaro kaya si Curry sa laban na ito? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.